glory fills this place. You alone deserve our praise. To the name above all names, be exalted now in the heavens, as the glory fills this place. You alone deserve our praise. To the name above all names, be exalted now in the heavens, as the glory
kaniyan. O kayo ay banal. So po Lord, sa iyong kabanalan, Panginoon, sino nga Panginoon na makakatayo. But you made us, O God, able us to stand before your holy throne. Dahil sa iyong anak na si Jesus, na siya na bagaman ang Diyos ay hindi namin kapatay ninyo. Siya ay nagpakababa, naging masunurin sa inyo. Itong taong tulad namin, nagdusa, nagsakit, naghirap, nagtiis ang lahat ng sakit. Ito ang gawin ito ng iyong kalooban. At hindi siya nagkasala. Siya nga ang kordero nag-aalis sa kasalanan sa libutan. So we may be holy, Lord, at away from boldly of Christ, Panginoon. Patuloy, Lord, as we come to your word, patuloy kayo sa aming magbiyayang usap. Tulutan yung tunay, Lord, hindi na kami makapakinig. Tulutan yung Lord, hindi lang po kami makaunawa. Hindi, Lord, tunay magdala sa amin ito sa pagpupuni sa iyo, pagpamangha sa iyo, pagsunod sa iyo. Kaya Diyos, na banal. Hindi, Lord, sa inyong biyaya, sa iyong karangalan, sa iyong papurihan, kayo magpala sa pangalan ng iyong salita at iyong mapangalan sa pangalan ng iyong salita. Salamat po maraming, pinupuri ka namin pinatagila. Kung aming siya po lang yung may masalamat sa pangalan ni Jesus at ating sa ating namin. Amen. Sabi ng Luke 2 verse 51 to 52. Umuwi siya kasama nila at tumating sa Nazareth. At naging masunurin sa kanila, iningatan ang kanyang ina at kanyang kanyang magabi na ito sa kanyang puso. Tumago sa Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging tugod-tugod sa Diyos at sa mga tao. Sa Diyos po ang pagkakas. Medyo Lord, hindi ko na maalala kung kailan po na tayo nagsimula na magkaroon ng ganito, ng family day na siya naging tradition nating gawain sa church. But I'm sure, higit na sa isang dekada, more than 10 years ago, natin po pinasimulan family day. Let me show you some pictures kung saan ko kayo makakuha sa ating po family day. Yan, I think last year na po yan. Kasi na po yung pamilyang nanalo. Dito. Yan, nanalo niya. Hindi nagka-announce, so pagkakalaro niya. Pero nanalo yan. Okay, next. Ayan, para na kayo maghusga. Para may hapon nata sa unahan.
Okay, simulan natin. Ayan. So, dating mga 80s, mga kaedad. Next time. Ayan. So, kasama ng mga contestants. Okay, next. Ayan, mga nakapula. Naalala ko yan, parang hindi talaga makikita yung ganyan. Next. Ayan. Wala ko ba tinali yan? Hindi na malala eh. Okay, next. Ayan, no? I think, sa Javis yan, no? So, ganda na kulay natin dyan, no? Ay, hindi pa usok LGBTQ yan, no? Ayun, ganyan. Okay, next. Ayan, no? Sa overcourt. Tapos si Ate Mike, no? Si Jen, Lopasi, I think, no? Okay. Stefasi yata yun, no? Siya. Okay, next. So, ayan. Hindi natin nalalagyan kasi, no? Nung pagilang ito ay 2018. So, what? 6 years ago. Okay? Next. Ayan. Hindi pa uso extra rice. Hindi na wala CJ, no? Okay, next. Ayan. Next. Next. Hindi na mesa natin. Wala pa ka-class noon. Nahihirap pa tayo noon, no? So, base pa doon, di ba? Ngayon, plastic na yung upuan natin. Ay, ito na mesa. Okay, next. So, ayan. Buhay pa siya Lenny. Next. Okay, ayan. Next. So, si Kevin, dati ko lang nagpipinda ng bigas ko. Ayan. Next. Ayan, anong taon niya? 2016. So, mas bago pa. Ano pa? Okay, next. Ayan, nagparapo tayo. No? Pampeyan. Hindi mo yung namin nun? And then, next. Ayan, bisikleta. Okay, next. Ayan, pinagsisiyaw ko na yan. No? Hindi ko mamalaki. Okay, kali naman, hindi na natin ulit yan. So, minsan lang yung nangyari yan. Hindi na nangyari yan. Okay? Didisiplina ko na sarili ko yan. Okay. So, let me go. No? Sa ating pong message, no? Na pinamagata ko pong Christian family. Yes, no? How we are as a family. Ika nga ng kanta ni Gary G, no? Sa Shout for Joy. Just in case you forgot, it's a free gift to know. Na ang pinakalayunin ko, no? Kung bakit natin tinatag yung family day. No? Yes, I remember, no? Merong mga panahon na yun, may mga nag-object, no? Na tayo ay mag-Christmas party, kasi sila wala namang Christmas celebration sa Bible. And so, para ma-meet ko yung parehong side, ay binigyan ko ng pamagat na family day. Actually, we really do it, no? Actually, sa Christmas party, obviously we do this every Christmas season. Pero pinakalayunin nito ay pagtibayin, ang pagsasama-sama, palaguin ang spiritual life, at palakihin ang pamilya. Not just yung bilang, no? Kundi yes, no, tayo ay sama-sama lumago sa pananampalataya sa Panginoon. So let me ask, no, yung mga leaders po ng mga family, no, how is your family? How is your family? Walang perfect na pamilya. And yes, even Christian family. Walang perfectong Christian family. Now, since Christmas season, so ang text natin ay about Christmas. Yes, and very message dito is about the coming of the Lord Jesus Christ. Ang ating tema. The Word became flesh. Emmanuel, God is with us. So, hayaan niyo pong, no, let's get, no, sabihin na natin secondary lessons or application that we could learn sa kwentong ito ng Pasko to apply sa ating pamilya. Sabihin ng pamilya, no, sa family day, and yes, maging sa ating biological family. Especially kung ang pamilya natin ay mga mananampalataya na, and yes, as a church, as SNMC family. So sige, isa-isahin po natin itong
Christian family na ito. Una ay si Father Joseph. Next slide. Father Joseph. Sa Matthew chapter 1, verse 19, ganito ang sabi, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose, na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang iwalayan si Maria ng palihim. Isang matuwid na tao si Jose. This is to say, si Jose ay faithfully sinusunod o sumusunod sa kautusan ng Diyos. Faithfully ino-observe ang mga ceremonial law. At makikita natin po yan sa buhay po ni Jose. For example, in Luke chapter 2. In Luke chapter 2, beginning verse 21 to 24, again, get yung mga talata mula sa Kapaskuhan. Luke chapter 2, 21 to 24, pagsapit na ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalan sinabi ng anghel bago pa siya ipag-ihi. Ginawa ni Jose, inobserban ng ceremonial law. Verse 22, nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises. Again, Joseph observed ceremonial law. Pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay tatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon, pagkapares na hibong bato-bato o kaya dalawang inakay na kalapati. Dalawang kalapati, tells us na talaga ang pamilya ni Jose ay isang mahirap lamang. Mahirap lamang ang pamilya ni Jose. And then, the same chapter sa verse 39 ng Luke chapter 2, nang maisagawa na nila ang lahat ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. And in verse 41, the same chapter, taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Piece of the Passover, magpagulita, kung maalala ninyo, huling salot na pinadala ng Diyos sa Egypt, na para palayain ang mga Hudyo sa Egypt ay ang pagkamatay ng mga panganay na lalaki, anak man o hayop. At yung mga bahay po ng mga Hebreo ay nilagyan po nila ng dugo, ang mga hambak. And so pagdaan ng anghel, walang mamamatay na panganay dahil sila ay sumunod sa Diyos. And itong Feast of the Passover, ito po yung pangyayari na ito na kanila po inaalala. And yes, hindi lamang po ng mga seremonial law ang sinusunod ni Jose, kundi yes, maging moral law. Na kahit sa punto na mawala ang kanyang pinakamamahal na si Maria, ay susundin niya ang utos ng Diyos. Again, sa Matthew chapter 1, verse 19, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang iwalayan si Maria ng palihim. Imagine that, mahal na mahal niya si Maria, pero mas mahal niya si Lord. Kaya susundin niya si Lord. Remember, hindi pa niya alam, hindi pa niya nauunawaan, hindi pa siya makapaniwala, how come na si Maria ay nagdadalang tao, and so all he thought na si Maria ay nanalo niya, and so hindi niya ito tutuluyan na makasama bilang asawa, again, sa ngalan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Isang matuwid na tao si Jose. Marahil ang tanong natin, Pastor, kung talagang mahal ni Jose si Maria, di ba sinabi naman na ni Maria kay Jose kung bakit siya nagdadalang tao, pati niya pinaniwalaan. At inasawa ito ng tuluyan.
Well, imagine kung kayo si Jose, gaano kahirap ito paniwalaan. Wala pa no, sa kasaysayan ng mundo na mayroong isang birhen na nagdalang tao. Yes, mayroong nagdalang tao na matanda na, bao, for sure, no? Alam na rin dito ni Jose, nabalitaan na rin dito ni Jose, patungkol no, sa pinsa ni Maria na si Elizabeth. Imagine, matanda na, bao, pero nagdalang tao. Palagay ko, hindi already, dahil 6 months na buntis si Elizabeth nang ipahayag ng anghel na si Maria ay magdadalang tao. Yes, I do believe mahal na mahal ni Jose si Maria, pinalang nitong hiwalayan at pinalang nitong hiwalayan ng palihim upang hindi ito malagay sa malaking kahihiyan. Mahal na mahal ni Jose si Maria, kaya lang higit na mahal ni Jose si Lord kaysa kay Maria. Kung asawa mo yung katabi mo, pakisabi sa iyo katabi, pangalawa ka lang sa bilang na mamahal ko. No. Hindi lamang po kilala si Jose sa kanya pong pagiging karpintero, kundi kilala siya sa isa devoted to God. Matuwid na tao, mga Diyos. Kitang-kita ito sa buhay niya after maunawaan niyang lahat through the angel. Kung sabi ng verse 24-25, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel from Matthew chapter 1 ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Gaano karaming ama ng tahanan ang well-versed, maalam sa salita ng Diyos, sa banal na kautusan, and of course, hindi lang maalam, kundi sinasabuhay. Of course, it's not just to say, no, dapat ang tatay ang 21st lang, no, sa pamilya. Kundi bawat mananampalataya, professing na tayo mananampalataya, dapat no, tayo ay well-versed, devoted talaga sa salita ng Diyos. Kayo siya, amen. Imagine, ang pamilya, na bawat miyembro ng pamilya ganito, devoted sa salita ng Diyos. Now, punta po tayo kay Mama Mary. Well, I don't mean na Mama Mary is the mother of the universe, sapagkat binigyan po siya ng mga title na ganito. Mother of the universe, Mother of God, Mother of all believers. No, kundi Mama Mary as the Mother of Jesus in flesh. Look after ipahayag po ni Angel Gabriel ang kanyang pagbubuntis. Paano niya ito tinanggap? Luke chapter 1, verse 38. Luke 1:38. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Marami po nagsasabi na si Maria ay was just a teenager. Very young. Marami nagsasabi she was just between 13 to 15 years old. Nang siya ay tinawag ng Diyos at maging kasangkapan sa kapanganakan ng sanggol. She was just 13 or 14 or 15 years old nang siya ay nakdakikasal kay Jose. Huwag naman isipin ng mga dalaga na narito, aba, pwede na ako, 14 na ako eh. Yes, kultura nila ito, but yes, look at Mary. No, hindi lang nila ino-observe ang kultura, kundi ang kautusan ng Lord. She remained virgin bago siya ikasal kay Jose. Unlike sa maraming teenagers sa ating pong panahon, not just in the Philippines, no, sa buong mundo, kung gaano
Ang maraming mga kabataan ay exposed na sa ganito pong gawain. And yes, even maaaring iwan siya ni Jose. Hindi siya matanggap ni Jose, paniwalaan, buntis siya sa kapangyarihan ng anghel. Still, ang kanyang naging tugon, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Gaano maraming teenagers na handang sumunod sa Lord. Even at the expense na siya'y mag-suffer. Oh, what? Maraming teenagers, pleasers of men than pleasers of God. Hindi sinabi ni Maria, pwede po bang iba na lang? Si Ray na lang? O si Pangga na lang? Hindi sinabi ni Maria, paano si Papa Jose? Paano siya maniniwala? Mawawalan ako ng Papa Jose. Napaka-devoto pa naman ni Jose kay Lord. Patay tayo dyan, iiwan ako niyan. Hindi niya sinabi, paano ko paniniwalaan ng mga magulang ko? Yung kanyang tugon, ako'y alipin ng Panginoon. Again, imagine, as a teenager, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. She obeyed without questioning, without complaining. Panginoon ko ang Diyos, napagdilikha lamang niya, in a way to say, pribileyo ko ito, mangyari ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Luke chapter 1, mas kilalang Mary's Magnificat. Luke chapter 1, verse 46. Let me just read from part ng kanyang awit, 46 to 49. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya hindi ko totoong immaculate si Mary dahil siya man ay nangangailangan ng tagapagligtas. She recognized na kailangan niya ng tagapagligtas. Verse 48, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Hindi niya sinabing dahil sa ginawa ko, dahil sa tinanggap kong pagkatawag sa akin, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari ang sinabi, kaya dakila ako. Hindi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Church, nabubuhay tayo sa mundong ito for the glory of God. Can you say amen? Kaya sa mabuhay, sa mamatay, ang ating ipagmamalaki ay ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi ko na maalala yung pinost ko sa amin sa group chat namin pamilya, and my wife asked me kung ano ibig sabihin ito. Maybe I try to remember kung may sumali lang sa isip ko. Nagpuri siya sa Panginoon, nagalak siya sa Diyos na kanyang tagapagligtas, nilingap siya, kinilala niya na siya ay alipin lamang ng Diyos at ang lakas na meron siya ay sa Diyos. Again, imagine a family ng bawat miyembro ng pamilya, ito ang pananaw sa kanyang buhay. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari ang kalooban niya sa akin. Imagine how holy life Mission Church will be if all of us think this way and live this way. Alipin lang ang Panginoon. Kaya ginagawa ko lang nangyari ang kanyang kalooban sa akin. Imagine kung ang anak ay ganito, gaano siya kapagpapala sa kanyang pamilya. Imagine kung ang ama ay ganito, gaano siya pagpapala sa kanyang pamilya. Imagine ang isang nanay ay ganito, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari ang kalooban niya sa akin. Gaano siya magiging pagpapala sa kanyang pamilya. Imagine ang kapatid ay ganito, gaano siya magiging pagpapala sa kanyang pamilya. Imagine ang asawa ay ganito, gaano siya magiging pagpapala sa kanyang pamilya. Yes, I believe, no, si Mary results no, sa buong buhay niya. How can this be na ito ay anak ng Diyos?
She wrestled it at least for 30 years. Ni-wrestle niya, she tried na unawain ito bawat araw na pinagbubuntis niya, pinanganak niya, ay anak ng kataas-taasang Diyos. At hindi naman siya inayaan ng Lord na unawain ang lahat ng ito. Remember ang kanyang pinsan na si Elizabeth sa Luke chapter 1. So hindi siya inayaan ng Lord noon na ito ay dalhin sa kanyang buhay. The Lord supplied mga help, mga tulong. Halimbawa, ang kanyang pinsan na si Elizabeth in Luke chapter 1. Luke chapter 1, beginning verse 39 to 45. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya ng sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aming Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Look at verse 45, pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Yes, ang mga pastol. Sa Luke chapter 2, in Luke chapter 2 verse 17 to 19, nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito, na manghang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Verse 19, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Kahit imagine kung ito si Mary, ito si Elizabeth, she confirmed. Now, mga pastol, they confirmed. Yes, si Simeon, sa Luke chapter 2 pa rin, verse 34 and 35. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa kapapahamak o kaniligtas ng marami sa Israel. Prior to this, kumanta rin si Simeon. Pinahayag niya na si Jesus ang tagapagligtas, ang pangaking tagapagligtas. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapigatian para isang patalim na itinarap sa iyong puso. Pinauna na ni Simeon, Mary, ito ang daranasin mo bilang ina ng Panginoon. Matinding kapighatian para isang patalim na itinarap sa iyong puso. Nalubusan niya itong naranasan noong nangarap niya ang Panginoong Jesus na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Diba, yung nanay pa lang, may sakit pa lang, may sipot pa lang, nag-aalala na, much more, nakapako sa po. Yes, another one is si Anna. The same chapter, Luke chapter 2, ng oras na iyon, verse 38, lumapit siya sa kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos, nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Of course, ang kanyang Papa Jose. And yes, of course, higit sa lahat, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. I hope, bilang mga nanampalataya, patuloy natin nakikita na sadyang salita ng Diyos ang ating kalakasan. Kaya amen. At siya nagpapatuloy sa ating magbigay ng kalakasan. Yes, she suffered a lot. Yes, sabi nga ni Lolo Simeon, magkaranas ka ng matinding kapigatian para isang patalim na dinarap sa iyong puso. Pero just like what Mary said, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari ang kalooban niya sa akin. Ang buhay Kristiyano, ang pagsunod sa Diyos ay hindi all the way Mary. Ano siya, amen? Hindi all the way Mary, all answered prayer, all maganda lang. No, may bagyo, hindi ako tatamaan, hindi doon, hindi ako babaksakan ng aspos. No, hindi. Si Mary, halipin lang ako ng Panginoon, mangyari ang sinabi mo. Pero, naranasan niya ang mabuhay
Again, imagine how will be our family, HLMC family, your family sa Family Day. Kung bawat sa atin ay devoted sa salita ng Diyos. At because sa pangatlo, ang anak na si Jesus, nagsanggol, the Word who became flesh, the God incarnated, the God-man. Tingnan natin how He grew. You may say, Pastor, mahirap na yan, Jesus na yan eh. Tama na si Jose at si Maria, let's try na tularan siya. Pero si Jesus, perfect yan. So how can we imitate Him? Again, ang standard ng mga mananampalataya to follow, to model ay ang Panginoong Diyos. Kaya siya amin, hindi tao. Hindi kapwa natin mananampalataya. Kasi kung tao lang, maaari tayong magsikap in a way, do it yourself, DIY. O maaari tayong magsikap para makipag-contest lang. Pero kung si Lord ang ating standard na model, anong mangyayari sa atin? Pagsisikapan natin lalo, and we will always ask, Lord, help me na magawa ko ang kalooban mo sa bawat araw. Lagi tayong mananahan sa tulong niya. Pero kung tao lang ang standard natin, ay okay na ako, mas okay na ako kay ganito, mas okay na ako kay ganyan, I'm good. Stop, that's it. Pero pag si Lord, nabigo na naman ako, please help me. Tulungan mo kung magawa akong kalooban mo sa araw ito. Is that your prayer every day? Every morning you wake up, Lord, salamat sa panibagong araw buhay. Tulutan niyo magawa ko mabuting bagay sa iyo. Look at the Lord Jesus Christ. Sa Luke chapter 2, kanina binasa yung verse 51, 52, let me translate muna yung verse 40. Ang batay lumaki, referring to Jesus, ang batay lumaking malusog, puspos na karunungan, at kalugod-lugod sa Diyos. Verse 51 and 52 ng Luke chapter 2 pa rin. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanila. Pakitingnan nga yung katabi mo, masunurin ba yan? Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Himay-himayin mo natin itong last, o yung itong verse 52. Ang sabi, ang batay, mula sa verse 40, ang batay lumaking malusog. Ngayon, makita natin na talagang sadya po ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. From infant, o sabihin natin, from embryo ba tawag doon, tama? And then infant, and then childhood, adolescence, adulthood, and then, at 33 years old, siya ay umakyat sa langit. Hindi siya dumating dito sa buhay na ito, na adult agad. The Bible is silent sa kanyang childhood, sa kanyang adolescent. Meron tayong mapapasa lamang when he was age 12. So we can just imagine yung paano ng buhay po ang Panginoong Jesus. So verse 52, himay-himayin natin ito. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Talaga ito, marami sa atin na nagawa ito. Diba? Tignan mo yung natabi mo. Kita niyo yung picture, diba? Lumaki sa pangangatawan. Si Jesus, yes, lumaki siya sa pangangatawan. At marahil, dahil sa siya'y masipag na kapinterong masipag na anak sa kapinterong si Jose. Kaya naman talagang na-endure niya yung lahat ng hirap mula na siya uli sa Garden of Gethsemane hanggang sa siya ipako sa krus. Most probably si Jesus ay naging kapintero rin. Look at Mark chapter 6 verse 3.
Mark chapter 6 verse 3. Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniniwala sa kanya. Okay, maganda natin si Jesus, kaya talagang, you could say, no, talagang masipag, nagtrabaho, nagbalat ng buto. Ayan, katabi mo, ano yan, anak mayaman? Kahirap ng buhay sa mundong ito, kumahal ng bigas, tamad. Pero, yung mga magulang, no? Bibihin natin ang bibihin yung mga anak natin. At pag naharap nila sa katotohanan ng buhay, sabi nga ng kanta, nakisalayaw, let's hambot. Lumaki ang pangangatawan. Then, ano pa po sabi? Lumawak ang kanyang karunungan. Lumawak ang kanyang karunungan. Next slide na. Yan, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Next. Lumawak ang kanyang karunungan. In Luke chapter 2, here we can see po, may yung isang kwento sa pangyayari sa Panginoong Jesus when he was 12 years old. In Luke chapter 2, mas pinag kanina, pumunta ang mag-asawa kasama si Jesus to observe the feast of the Passover. Nung bumalik na sila, hindi nila namalayan na nagpaiwan si Jesus. And then after 3 days, pinalikan nila, hinahanap nila si Jesus at nasupungan nila sa templo. At ito ang kanilang nakita. Luke chapter 2, 46-47. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. At age of 12, Jesus was well versed na. Tingnan mo yung katabi mo. Ilang taon na yan, Christian? How is he? How is she? Nasalita ng Diyos. If you will ask, talaga bang kailangan pastor lumago sa salita ng Diyos? Well, let me remind you. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Gusto natin na sa harapan ng Diyos, ng buhay natin, ang ginagawa natin ay matuwid sa harapan niya. Salita ng Diyos. Hindi prinsipyo ng tao, hindi prinsipyo ng mundo, hindi karunungan ng tao, salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay ginasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Hindi hugot sa puso, hindi ko pakaranasan, kundi salita ng Diyos. Man should not live by bread alone, and every word that comes from the mouth of God. Ang Panginoong Jesus, all He did was ayos sa salita ng Diyos. Tuloy bahagi ng verse 52, lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Again, pakisipat-sipat ang katabi mo. Lalo ba yan nagiging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao? Or what? O sa kaibigan niya lang siya kalugod-lugod, sa boss niya lang, sa tropa niya lang, hindi sa Diyos. Si Jesus,
lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. This is our life bilang mga mananampalataya. We grow from glory to glory. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Pangalawang Korinto, kabanatang 3 bilang 18. At ngayon naalis na ang kalugkong naglilinging sa ating mga mukha ang kalwalatian ng Panginoon, at ang kalwalatian iyan ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na kalwalatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Naman ko rin sa ESV, sumahin namin yung glory to glory, from glory to glory, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed in the same image from one degree of glory to another, or from glory to glory. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Now can this happen? Na patuloy tayong lumago, maging kawangis ng Panginoon, pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kayo siya, amen. Yes, lumaki si Jesus na mabuti, lumaki si Jesus na maka-Diyos. How about our family? Are we growing? Do you and I grow sa ating pong pananampalataya? Si Jesus ay lumaking maka-Diyos, not just to set an example or model to us, of course, kundi upang maging SSS. Yung nakakalala ng SSS, balik, sufficient sacrifice for our sin. Jesus ay hindi lamang po nagbuhay dito mula bata hanggang 33 years old to set an example, kundi maging tagapagligtas. Ito yung verse na pinagulay-gulayan namin kahapon sa ating cottage prayer meeting, Matthew chapter 20, verse 28. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Hindi pumunta dito si Jesus just to set an example. Yes, he did. But ultimately, siya ay pumunta dito para maging tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay. Hindi nga ba nagdusa ang Panginoon Jesus, umarap ng maraming hamon, umarap ng maraming panunuya. And yes, sa lahat ng inarap niya, nabuhay lamang siya sa kalooban ng kanyang Ama. Alam natin kung how much Jesus suffered. Tinawag siyang nasisiraan ng bait. Tinawag siyang mayabang. Tinawag siyang kampon ng demonyo. But with all na tinawag sa kanya, sumunod lang siya sa kalooban ng kanyang Ama. Not just to set an example to us, kundi upang maging tagapagligtas natin. Gawa sa ating pong pagpapatuloy as a family in the Lord, ito ang mangyari sa atin. Ang lumago. Lalo tayong maging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. And we can do this if we will desire to grow, to be like this. If we will help one another, if we will pray for one another, if we will pray, Lord, tulungan mo ko araw-araw na magawa ko ang kalooban. Tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Salamat, Lord, sa iyong salita. Ito po, Lord, sanay nga, napaka-yaman ng biyaya sa amin. Hindi lamang, Panginoon, naging tuwaran, perfectong halimbawa ang Panginoon Jesus sa amin. Kundi siya naging perfectong ito, siya nagpapatawad ng aming mga kasalanan. And Lord, hindi lamang po kami nagkaroon ng pamilya,
sa buhay na ito. Kundi kami po, Lord, ay nagkaroon ng pamilya doon sa langit. We became their family, Lord. Kami binigyan niyo ng karapatan tawagin kayong aming Ama. And that is because of the Lord Jesus Christ. At opo, Lord, kayo na aming Ama, nais mo kami ay lumago. Nais mo kami maging katulad ng iyong anak na si Jesus. At salamat, Lord, na napaka-pasensya niyo sa amin. At salamat, Lord, na hindi niyo mo kami hinahayaan na gawin lamang namin ito through our own effort, Panginoon. But with the help of your Holy Spirit, with the help of your word, Panginoon. And Lord, it is our prayer, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa araw-araw ng buhay namin, magawa namin ng iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain niyo, Lord, ang mga salita nito sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, patuloy kayong mabiyaya sa aming bubog. At patuloy kayo, O God, sa aming Panginoon, mangusap. At patuloy, O God, ang sa ating Espiritu na magbigay sa amin ng desire and yung ableness, O God, magawa ang iyong kalooban sa araw-araw ng aming buhay. Salamat ng marami. Pinupuli ka namin na katiga. In Jesus' name we pray.